Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Sobra na talaga nakakatakot ngayon talaga sa Pinas. Totoo yung sinasabi niyo, promise. Kaya nga ako pag lumalabas ako ng bahay, may dala akong machine gun. Machine gun, no? Para pag may nakita akong gagagugago, banatan ko kagad. Kesa mo, naanak ko. Di, alam nyo, ito real talk tayo Alam ko naman na dyan sa ibang bansa, orang mga OFW, mga hero abroad ay hindi rin madali ang buhay dyan. Kasi nga, una-una, malayo kayo sa pamilya nyo. Hindi, ito, tayo real to ka. Alam ko naman ng mga OFW, hindi talaga yan, hindi naman madali ang buhay ninyo dyan Yun nga, yung unang-una, ay, po kayo, ay, tawag dito, malayo sa pamilya at hindi rin biro yung trabaho nyo dyan. Pero, alam nyo sa totoo, sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, mas madali po ang buhay nyo ngayon ng mga OFW dyan, sa totoo lang. Alam niyo kung bakit? Kasi kami dito, napapanood nyo naman sa mga video, di ba? Ultimong lumabas ka, nakakatakot na. Ikaw ba naman bigyan ng kalayaan ng mga adik Diba? Ikaw ba naman na palakihin mo ang mga ulo ng mga drug pusher, ng mga halang, ng mga taong halang ang bituka? So ikaw naman tinuong tao ka, lalabas ka pa ba? Wag na. Oo, dapat pala magpanggap na lang pala tayong adik. Para kapag nakasalubong natin sila, gaganon. Kasi eto, ako hindi naman ako kahit ipa-drug test nyo pa ako, wala akong ano dyan. Pero nakikita ko, based on my experience, kasi taga-Tagig ako di ba, sa amin kasi sa Tagig dito, talamak din talaga, grabe. Noon. Pero nung naupo nga si Tatay Digong, nawala. Pero ngayon, unti-unti na naman nagbabalik. Ang sinyasan dito ng mga adik, meron ba? Meron. Hoy, 150. Sinyasan niya, no? Tapos kapag may dala na isa, mag-a-appearan na yan. Oo, kasi nandun na sa kamay yung nandito na nakaipit Pag-appear, nakuha na nung isa. Namaya, yung mata nung una, pag nakasalubong mo ganyan. Puta na, pagbalik, nakaganon na. Hello, pre. Okay ba, pre? Smooth ba? Smooth. Grabe na sa panahon natin ngayon. Utang inang yan. Magiging legal ang shabu, tapos magiging illegal lang bigas. Di kasi, tsaka dito pa ako nagtataka. Bakit ang bigas? Hirap na hirap silang ipasok dito sa Pilipinas yung mga murang bigas. Pero samantalang ang shabu, bakit ang bilis makapasok sa Pinas? Damn! Bakit no? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin sa ilang taon na papalit-palit ang presidente, bakit hanggang ngayon hindi pa rin mahanap-hanap ang mismong factory ng droga dito sa Pilipinas kung meron man talaga? Pero kung wala mang factory dito sa Pilipinas, magtataka ho kayo bakit nakakapasok ng mabilisan ng ipinagbabawal na droga sa Pilipinas. Nakakapagtaka. Tapos ngayon parang tinotolerate pa ng natin. Wala na, nag-ano ngayon Alam niyo yun, eto, yung parang isang grupo ito, explain ko sa inyo. Parang isang grupo na hukbong sandatahan na nawalan na ng gana makipaglaban sa kadahilanan na wala na yung pinuno nila. Parang yung mga adik sa simula nung umupo si Tatay Digong, nawalan ng gana lahat ng mga adik. Kasi nga mamamatay sila. Pero ngayon, na sinabi ng mismong gobyerno at head chief na PNP
na si General Marbil na sabi niya ay hindi sila or tutol sila sa war on drug. Kaya yung mga adik at mga pusher ay bigla pong nagbalik alindog. Naging ano sila, bigla silang nabuhayan. Bigla silang nabuhayan dito sa Pilipinas. Ayun na nga yung masama mga kababayan na dapat ang mga masasamang tao ang matakot sa pulis. Kaso ang nangyayari ho ngayon, yung mga pulis ang natatakot sa mga adik. Kasi una-una, hindi ho sila pwedeng lumaban. Teach me how to doggy na lang sila doon sa harap ng mga adik. Lalong gumugulo po talaga at lalong parang zombie land na po rito sa Pilipinas. Sabi nun, hindi totoo yan sa nangyayari ngayon. Parang ang dating yung imbis na yung adik po yung umiwas sa mga pulis, ngayon yung pulis na yung iiwas sa mga adik. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko din sa'yo. Pisting yawa ka! Paano hindi? Biruin mo kapag nakapatay sila ng adik, dinidismiss sila. Yung sila, tinatanggal sila sa serbisyo. Kaya nga ito lang yung pinakasagot, ito lang yung pinakatanong dyan diba? Sabi nila, human right daw ang pairalin. Lalo't pag may namamatay na mga sa encounter ng war on drug. Pero inisip nyo ba kapag tinanggal nyo yung mga kapulisan dahil dyan sa war on drug na yan, inisip nyo ba yung pamilya nun, yung mga pinapakain ng mga yon? Hindi, di ba? So asan din yung, ngayon tanongin din namin kayo, asan ng human right din sa inyo? Alam nyo, yung about sa Davao, alam nyo ito, napakaswerte ng taga Davao, sa totoo lang. Ito isang malaking napakagandang halimbawa po si Mayor Baste sa lahat ng mayor na namumuno dito sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Siya dapat yung tinutularan nyo, yung tapang, yung isang yung tapang, yung buong loob, may kusang gawa, tsaka may pagmamahal sa bayan. Alam nyo, kung wala namang pagmamahal sa bayan ng mga Duterte, ito sasabihin ko sa inyo kung walang pagmamahal sa bayan yan, tignan nyo ngayon inuusig sila about sa war on drug. War on drugs, 'di ba? Inuusig sila, palagi silang kini-criticize, palagi silang binabash about sa war on drugs. Na pwede naman nilang i-stop 'yan para maiwas sila sa lahat ng issue, 'di ba? Kung wala silang pagmamahal sa bayan natin, sa bayan nila. Ganoon lang kasimple 'yun Kung walang pakialam ang mga Duterte dito sa bansa, sige, sabihin na lang muna natin. Kung walang pakialam si Mayor Baste sa Davao, kung walang pakialam si BP Sara sa Pilipinas, dapat hinayaan na lang nila yan. Pero hindi, di ba? Kasi nga mahal nila ang mga Pilipino, mahal nila yung bansa natin. Kaya kahit na binabalahura sila ng gobyerno, binabalahura sila ng kung sino-sino dyan mga Poncio Pilato ng mga basurang mga vlogger, mga dugyot tansu vlogger, wala silang pakialam kasi nga mahal nila yung Pilipinas Ito isipin nyo na lang una-una, sinasabi nila sobrang marami nang nahakot na pera ang Duterte. Okay, kwento nyo yan, magaling kayo Isipin nyo maigi to. Kung mayaman na ang Duterte at kung sinasabing walang pakialam ang mga Duterte sa Pilipinas or isang traidor sa Pilipinas ang mga Duterte, sa tingin nyo ba ipagpipilitan pa ba nila yung mga ginagawa nila para sa Pilipinas ngayon na alam naman nila na halos lahat sa gobyerno kalaban nila? Mag-isip-isip nga kayo. Una-una, Basti Duterte sa Davao, alam niya naman na talagang mainit ang gobyerno sa pagdating sa war on drug. Pero anong ginagawa ni Mayor Baste? Tinutuloy niya pa rin yung war on drug kasi nga mahal niya yung Davao. So tutusin, wala naman na talaga siyang pakialam mali. Ano ba? Maganda. Sa tutusin, hindi niya na kailangan pang gawin yun, yung war on drug na yun.
Pwede naman siya maging mayor kahit hindi niya nagawin yun eh. Kung wala siyang pakialam sa bayan niya. Kaso napakalaki ng pagmamahal ng mga Duterte sa bayan natin, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, hindi lang sa Davao, kundi sa buong Pilipinas. Kaya pinapatupad nila yung war on drug para nga maging safe at maligtas ang mga matitino at mga inosenteng tao at mga kabataan dito sa Pilipinas. Ayun yung hindi maintindihan ng gobyerno natin. Na walang ibang ginawa kundi West Philippines. Tangina. Gusto nyo? Pakainin nyo kami ng buhangin ng galing sa West Philippines Sea? Hindi kayo na lang. Kayo na lang kung gusto nyo. Kung gusto nyo kumain ng galing, magsaing ng galing buhangin ng West Philippines Sea. Visit tong mga to, gusto pa tayo damay sa kabubuhan nila. Diba? Napaka-basic lang eh. Kung walang pagmamahalan Duterte dito sa bansa natin, hindi na nila ipapatupad yung mga war on drug na yan na alam naman nilang makakasuhan at mamumroblema pa sila. Yung tanginang yan, napaka-bobo nyo. Tapos ngayon, parang tinotolerate nyo yung mga pusher, mga drug addict dito sa Pinas. Diba? Napaka-basic lang naman kung sa tutusin, hindi na kailangan makipagtalo pa kung talagang malawak utak nyo. Napaka-basic lang. Kung walang pakialam yung mga yan, dinayaan na nila yung mga addict na yan. Sila lang napapahamak dyan, di ba? Mga tao lang kasi masyadong, alam mo yung, kahit na ginagawa na silang tanga, nagpapakatanga pa rin. Kagaya po nitong sinabi ng tatlong to. Binubugbog mo ako Tayo na nga lang dito, dalawa magkabati hindi pa tayo nagkakaisa. Ikaw na mic ko palitan na kita. Makasapok ako ng mic ko. Ito, kagaya nito pasalamat ka, di sinama sa Oplan Tokhang. Sino kaya yung hindi sinama sa Oplan Tokhang? Sino kaya? Sino kaya? Sino kaya? Nang dahil sa pera, Jay. Nang dahil talaga sa pera. Kaya maraming mga hindi yung iba kasi, lalo sa mga vloggers ng tanso, ginagawa nila dahil sa pera. Pero sa mga viewers, talagang tanga-tangahan lang talaga. Ito talaga dati, aminin ko sa inyo. Yan si Marcos. Diba? Tuwang-tuwa. Ito hindi ko to ipagkakaila. Kasi sinuportahan ko siya tapos binoto ko pa kasi nga dahil kay BP Sara. Noong panahon na wala pa po ang Duterte, ang pamilya ho namin ay umaasang makabalik ang mga Marcos sa gobyerno. Nung wala pa si Tatay Digong, talagang kahit naman sino siguro sa atin. No, kahit naman sino siguro sa atin, Marcos ang Marcos ang gusto natin. So 'yon. Nung panahon kasi ang kwento dati, 'di ba? Nung panahon ni Marcos, ako di ko naman naabutan 'yun. Baby face pa nga Aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo diyan. Di ko naman naabutan na 'yon, yung about kay Marcos, kay Senior Marcos. Okay, no? So, 'yun kwento-kwento na nung panahon ni Senior Marcos, si Ferdinand Marcos ay mababa ang bilihin ng isda, basta mababa ang bilihin, bigas, wala, mababa ang presyo nung panahon niya. Tapos, yun naman, hindi ko naman naabutan yun, na hanggang sa lumitaw na to si Tatay Digong at sobrang talagang humanga ako sa kanya. Pero bago ko kahangaan si Tatay Digong, inusisa ko muna yung buhay niya. Ayoko naman na maging idol ko yung isang tao na maging humanga ako sa kanya na wala naman ako dapat kahangaan. Gets nyo ba? So yun, nakita ko yung niya na ang ganda nung ginagawa niya sa Davao bilang isang mayor. No, bilang isang mayor, ang dami kong napanood ng mga gandang ginawa niya. At ayun, hanggang sa tumakbo na siya bilang presidente, doon na talagang nabuhayan. Alam mo yun, ibang-iba siya sa lahat ng naging politiko. Hindi siya
Hindi siya yung paawa effect, no? Ganon, hindi siya paawa effect, hindi basta. Sobrang nakakatuwa at sobrang talagang alam mo sa sarili mo na hindi nasayang yung boto mo. Hindi yung katulad ngayon na nabudol tayo. No, so yun, no? Yun, doon na nagsimula hanggang sa ang ganda naman ng kaya nga paulit-ulit ko sinasabi na yang nung panahon ni Tatay Digong ay naging problema lang naman noon na yung COVID. Yun lang naman naging problema nung panahon ni Tatay Digong, yung COVID, pero pagtapos nun wala naman na hanggang sa ngayon, ayan, kay BP Sara, kay sabi nga nila kung ano yung itinanim, hindi ng bunga. So kung ano ang nagawa ni Tatay Digong na kabutihan sa Pilipinas ay maaaring mas doblehin pa ni BP Sara or kung sino man sa mga Duterte brothers ang tatakbo bilang presidente at mamuno dito sa Pilipinas. Kaya yun, wala naman na lang, naikwento ko lang sa inyo. So ito na nga, pag-usapan natin to. President Duterte, tama ang sinabing nasa PIDEA list si McCoy. Tapos may nakalagay pa ho dito na pasalamat ka, di ka sinama sa Oplan Tukhang. Naku po, pasalamat daw si The Junior, hindi nasama sa Oplan Tukhang. Tawawa. So ito play natin. Yung lahat mga kabansa, nandito tayo ngayon sa Iparas Bukod. Si ano to? Kabado ba to? At Secretary. Magandang hapon, Paringado. Magandang hapon naman muli sa ating mga mahal na mga kababayan who has been suffering from, hardships of, what's happening with our country, lalo na sa mahal na bilihin, unemployment, at mga kung iba-iba pang kabulastugan na nangyayari sa ating gobyerno. At dito po tayo sa programang Iparas kay Paras at bumabati po kami muli ng magandang araw sa inyo lahat. Okay, Secretary, may mga lumalabas na mga documentary evidences or something like that na tinatalakay. Hindi ko masyadong kilala tong dalawang to. Ito si Kabado, kilala ko to. Ito isa hindi. Kamukha siya ni Rapi Tulfo. Init na mga tao dito sa video na ito, pero para magkaroon ng appetizer. Sir, Marcos yung bunga niya. Naging bangag. Oo. Shoutout kay Dave. At totoo, marami na ngayon ang mga bloggers sa social media na nagtatanong at nagdidebate at Ma'am Nova Star, shoutout. Kung gaano ba katotoo o paano nalabas itong mga papeles na ito at ano ba ang punot dulo nito, no? Pinag-usapan natin. May tanong dito. So kailangan tayo para sa bansa. Ito ang hanggang dito na lang ba tayo? Balik taktakan, Jay. Alam naman natin pag si Tatay Digong na ang nagsabing susunod ang mga solid Duterte. Alam nyo dyan, malabong gawin at iutos yan ni Tatay Digong. Kasi alam mo naman si Tatay Digong, ang ugali nun, ayaw niyang masaktan or magkaroon ng gulo or magkasakitan ang bawat Pilipino. Alam nyo naman yan no? Na ganyan yung pag-uugali ni Tatay Digong. So, yung about dyan na parang pag nagutos si Tatay Digong, alam nyo nga, di ba, may mga bali-balita na etong si Tatay Digong, si Rodrigo Duterte, ay parang ipapatugis na rin sa Senado. May mga nababasa akong ganun or papaimbestigahan or ipapahuli. Meron pa nga, ipapahuli na daw. So doon, siguro maaaring doon gumalaw tayo. Pwede tayong magtulong-tulong para protektahan si Tatay Digong. Pero siguro naman malabong mangyari yun dahil hindi naman papabayaan ng taas yan si Tatay Digong. Alam ko yan, hindi yan talaga totaling
talagang mangyayari kay Tatay Digong na makukulong, hindi na yan. Maniwala kayo doon, kahit yung ICC, wala yan. Kaya kung ako sa inyo, kapag pag may mga napapanood kayo na alam nyo naman na against to Duterte, wag nyo na lang panoorin kasi nga nakikinabang yung mga tansu vlogger sa inyo. Kaya nga tuwang-tuwa sila eh. No? Kaya tuwang-tuwa yung mga tansu vlogger dahil sa mga Duterte supporters. Dahil alam nila kapag binalahura nila ang mga Duterte, mataas yung views. No, maraming nanonood dahil sa inyo. Kaya ako sa inyo, mag-focus na lang po kayo sa mga Duterte vloggers. Huwag nyo nang pag-aksyahan ng panahon yung mga tansu vloggers. No. Yung about yun, mabalik tayo dun yung about sa kulong-kulong ni Tatay Digong. Malabo yun. Kaya nga hindi nyo napansin. Eto lang kung talagang may kakaso sila kay Tatay Digong, dapat matagal na. Pero hindi nila magawa, 'di ba? Kasi nga tingnan mo, nagtutulong-tulong sila para lang taong bayan ng yung para lang bulagin nila yung taong bayan at yung taong bayan na mismo ang magsalita para ipakulong si Tatay Digong. Pero hindi nangyayari kasi nga halos naman ng tao dito sa Pilipinas ay nakasuporta sa mga Duterte. Kaya hindi nila magawa. Dahil pansinin mo, nagtutulong-tulong sila. Si Trillanes, si Tamba, si Kuting, yung mga senador, congressman, yung mga kunwari makabayan daw, 'di ba? Yung tatlong ulupong, si TikTok Queen, si Franz Lipad, tsaka si Drama Queen. Marami pa. Tutulong-tulong sila. Dahil nga, gusto nilang bulagin yung mga tao na magsagawa ng people's power. Yung mga tao para labanan or magsama-sama or mag-people power yung tao para people na nga people na power pa. Ano bang magandang rito? Para magkaroon ng people power at para sa mga Duterte yun, para masabi lang na ayaw ng mga tao sa mga Duterte. Kaya nagtutulong-tulong yan sila lahat Pakita mo, wala naman kahit anong gawin nila. 'Di ba? Dapat nung nakaraang taon pa lang ginawa na nila yan. Dapat kinasuhan na nila yan kung talagang merong dapat ikaso kay Tatay Digong, kaso wala Tingnan mo, hanggang bunganga lang sila. Diba? Tingnan mo yung tingnan nyo yung about sa West Philippine Sea, sinasabihan na ni Risa Ontiveros na traidor, kesyo ganyan. Pero sasabihin nila, pwedeng makasuhan daw si Tatay Digong. Pero sila, Risa, na nagbibintang sa isang tao na traidor sa Pilipinas, isang malaking kasiraan sa apelido or sa pagkatao ng isang tao, bakit ayaw nilang kasuhan? Nasa batas din yun, di ba? Na sisiraan mo yung isang tao na wala namang katotohanan. Oo, tama. Diba, kaso din yun? O sabihan mo ba naman ng dating former president na traidor sa Pilipinas? Panapanahon lang darating limitasyon ng traidor yan na yan. Senador, BBM. BBM. Sabi ko sa inyo kahapon na yung mga katulad yan ni Trillanes na nananalangin. Napanood niyo yung video ko kay Trillanes. Sabi niya na hindi na daw aabot si Duterte sa 2028 dahil machuchugi na daw. Sinabi niya yun. Sinabi ni Trillanes yun sa bisa interview. Sabi niya pa si Duterte, si Rodrigo Duterte, hindi naaabot ng yan. Hindi naaabot ng tawag dito, hindi naaabot ng 2028 yan. Biruin mo, sasabihin nila yon. Kaya ngayon, kaya ito alam niyo ayon sa paningin sa sarili kong opinion, yung ginagawa nila Risa, nila Trillanes, nila Tamba, nila BBM, kung sino pa yan, lahat ng mga anti-Duterte,
alam nyo nagiging pabor sa mga Duterte. Alam nyo kung bakit? Parang tingin ko mas lalong minamahal ng sambayan ng sambayan ng Pilipino ang mga Duterte kapag habang binabalahura sila. Hindi, napapansin ko lang kaya siguro hindi rin na siguro umiimik si BP Sara sa mga nangyayaring issue kasi nakikita niya yung solid na suporta ng taong bayan sa kanila. No? Kasi tignan nyo, ito pa. Tignan nyo yung about sa pulburon na nilabas nga daw di umano ni Sir Frederick De Luna siya raw. Nilabas ni Maharlika, di ba? Tignan nyo. Biglang na yung mga tao, parang alam mo yun, parang biglang nabuhayan na hindi malaman. Parang parang talagang nagalit ng gusto. Pero tignan nyo yung sa Duterte, partida, vlogger pa lang ang naglalabas nung issue about kay Kuting. Hindi katulad nung kay Duterte na nababalita sa TV5, nababalita sa GMA, nababalita sa ABS-CBN at kung saan-saang network. Pero, asawa ni... no? Pero isipin nyo at pakiramdaman nyo. Hindi, pero tingnan nyo mabalik tayo doon sa pinag-uusapan natin. Pero tingnan nyo, mas minamahal ng taong bayan ng mga Duterte. Sa totoo lang talaga. No? Naman, hindi na tayo nakapanood ng video, puro na lang tayo rito. Pero mo, sa vlogger pa lang nanggaling yung about sa pulburon. Samantalang kay Duterte, yung about sa pagbenta daw, pag-traidor sa Pilipinas, saan mo mapapanood. Pero nakita nyo ba na naniwala or nabulag yung mga solid Duterte supporters? Hindi, di ba? Nandito pa rin tayo. Sa totoo yung nangyayari ngayon kay Tatay Digong, parang pumapabor pa nga sa Duterte, sa totoo lang. Parang mas lalo silang minamahal ng sambayan ng Pilipino Diba? Tingnan nyo, halos laman ng network, puro Duterte. Puro Duterte, South China Sea, traidor, binenta ang Pilipinas. Kagaya ng paulit-ulit ko sinasabi, kung halimbawa man na binenta ni Tatay Digong yung West Philippine Sea na yun, di kinuha na ng China yan. No? Tsaka ito sa sinungunang panahon, totoosin yung karagatan, wala naman nagmamayari niyan. Diba? Wala naman nagmamayari ng karagatan. Pangkalahatan yan Ewan ko ba bakit nagkakaroon ng mga ganyan-ganyan. Ayun yung tinatawag kasi na ayun yung tinatawag na gahaman. Oo, gahaman. So sabihin nyo kasi, bakit hindi tayo makapunta sa West Philippine Sea? Alam nyo, napaka-simple lang yan Ang dapat gawin ng ating Pangulo ay magkaroon ng agreement etong Pangulo ng Pilipinas at Pangulo ng China na maging open na sa lahat ng dagat itong dalawang bansang to. Na etong Pilipinas ay pwedeng pumunta sa tarantadong internet yan, biglang nawala. Ayop na yan. Utangin na, nagbabayad kami dito ng buo. 2,000 per month yung internet na yung 400 Mbps, tapos tinatanggalan nyo ako. Nagurgur na, Jay. Kaya nga nagurgur. Eto hirap no? Alam nyo, napapansin ko tong internet na to. Kasi isipin nyo maigi 400 Mbps ang kinuha ko. Ako lang yung isa gumagamit. Pero bakit nawawalan pa rin ako ng signal kada magla-live ako? Bakit ako naglo-loading? Nakakapagtaka naman ata. Yung 400 Mbps na yun, pang computer shop na po yun. 2,000 monthly binabayaran ko sa internet ko. Tapos, nagugurgur. What the meaning of the fucking shit of the Wi-Fi internet lagging connection? Tutay na, English yung nahaba nun Kung paano nakakapagtaka? Diba, ito, mabalik lang tayo Kung sana, kung may utak
kung may isip sana yung namumuno sa atin, pwede naman magkaroon ng agreement ng etong Pilipinas at China na wag nang magpakailamanan pagdating sa fishing kasi pare-parehas. Tutusin lahat naman ng bansa, walang dyan lahat yan pagmamayari ng pangkalahatan ng mga tao na nabubuhay sa mundo. Kaya nagtataka ako bakit bagay sa panahon natin ngayon ang kinan na ng bansa kaya may mga kanya-kanya ng teritoryo. Ay nako. Daming nakakabwisit lang Pwede naman magbigayan Kaya nga minsan naiisip ko parang gusto talaga ni President Bongbong Marcos ng gulo. Kasi sabihin nyo, Jay, paano mo nasabi na parang gusto ng gulo? Well, hindi yung gusto ng gulo pwede niya naman kausapin yung presidente ng China para wala nang nangyayari na gusot na katulad nito. Ang gusto nila pag-explainin si Duterte, pag sila tayo sasabihin ni Duterte, siya pa ba yung presidente? Hindi naman si Duterte yung presidente kayo Dapat kayo gumawa ng solusyon para matapos na yung gulo sa West Philippine Sea na yan. Hindi yung anak ng teteng Hindi yung lagi na lang kayo nakatuon kay Duterte. Hoy bro, maraming salamat bro. Thank you bro. Magaya nito, yung sa panoorin na nga natin to, napapagod na ako kakadaldal. Itong nilabas ng Daily Tribune sa kanilang post at ipapakita natin, share it with you mga kababayan. From Daily Tribune, known blogger Maharlika through her Boljakan Facebook page uploaded. Neto pa nagtataka ako. Yung nilabas po ng PIDEA, bakit statement lang? Hindi puta na nakakababaw ng pagtingin. Alam niyo yung mga sindikato na liliitan na sila sa yung tingin nila sa PIDEA. Alam niyo kung bakit? Biruin niyo si Maharlika, hinahamon niya ang PIDEA na kasuhan siya kung mali yung sinasabi niya. Pero bakit hindi kinakasuhan ng PIDEA? What the meaning of this? Maisipin nyo maigi yun yung mga sindikato parang naliliitan na parang ang liit na lang sa paningin nila yung PIDEA. Pero paano hindi magiging maliit sa paningin nila? Ultimong vlogger, hinahamon lang sila. Hinahamon sila ni Maharlika. Nakasuhan sabi ni Maharlika, kasuhan niyo ko. Kung peke ba tong nilalabas ko na dokumento dito? Bakit hindi ginagawa ng PIDEA na samantalang pwede naman nilang gawin? Ano kaya meron? Bakit hindi nila magawa? Ito, ulitin ko hindi ko po sinasabi na 100% na legit yung nilabas na ebidensya ni Maharlika. Ang sinasabi ko dito is pangbabastos na din naman yung ginagawa or hinahamon na sila ni Maharlika. Hinahamon na ni Maharlika ang PIDEA pero bakit wa-effect sa PIDEA? Bakit hindi nila kayang kasuhan si Maharlika? O baka may mga supporters ni Maharlika yun, sabihin niya, Jay, ba't mo pinupush na kasuhan si Maharlika? Hindi, may mismong galing kay Maharlika yan sa bibig niya na inahamon niya nga yung PIDEA. O kasi alam niyo, kapag kinasuhan ng PIDEA, etong si Maharlika, doon, mahirap lang magsalita doon natin malalaman. No, doon may may biglang may biglang ano bang tinatawag dito, may biglang i-reveal yan. Kasi isipin nyo, PIDEA ka na. Kayo na yung kasama kayo doon sa nilabas na artikulo or ebidensya ni Maharlika. Pero binaliwala nyo, anong meron? Hindi po ako against kay Maharlika. Nanonood nga ako. Nakamisan na napapanood yun, nandun ako sa live nun. Oo, nandun ako nanonood sa kanya. Ang ibig ko sabihin bakit parang tapos statement lang. Parang nakakapagtaka. No? Nakakapagtaka lang. Bakit kaya? Why? Narco watch list.
confirm ang sinabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. Sir Alan, maraming salamat. Panahon ni Noynoy. Bananitics Community, shout out. Kasado na ng gabing yun ang operasyon ng biglang hinarang ng Cabinet Secretary ni Noynoy. Maya Kari, shout out. Kayo na, Marlene Manny, shout out. Inyong paratilian si Bahag sa Pulboronic Administration. Unquote. Maharlika added. Ang source po ay Borjakan Facebook. Ayan. Okay? Hindi ito pagkakait na ganun ba kapag American citizen bawal kasuhan ng Pilipinas? Paano pag umuwi si Marlica dito sa Pinas? Hindi ito na lang sige. Bawal kasuhan si Marlica dahil American citizen. Pero hindi ba kayo nagtaka na bakit statement lang, bakit ganun yung nilabas na paliwanag ng PIDEA? Na parang napakababaw na explanation. Napakababaw na katwiran doon sa nilabas na na ebidensya ni Marlica. Parang kasi hindi naman ganoon ang PIDEA. Lalo't kasama sila. No? Nandun yung nakadamay yung pangalan ng PIDEA doon dahil parang ang lumalabas kasi noon ay kinonsinte ng PIDEA na alam naman pala na ganito si ganyan, ay bakit hindi nila hinuhuli? Di ba? Kasama sila diyan. Dawit sila diyan sa nilabas ni Marlica na na ebidensya na 'yan. Kaya nakakapagtaka lang na na bakit kaya ganoon? Bakit ngayon kagaya ng paulit-ulit ko nang sinasabi, puro kayo request yan, katulad nila Mike Abe, Kuting ni Katunying, Kuting tuloy ni Katunying na kailangan ng bakit daw tahimik pa rin si BP Sara. Etong tanong namin, bakit hanggang ngayon ay tahimik pa rin si President Bongbong Marcos mapatungkol po dito sa pangalan niyang nasa drug list siya ng PIDEA. Ayun naman dapat yung pangbalik natin mga ka-DDS. Na ibalik natin sa kanila yung kanila laging bukang bibig na bakit walang salita or paliwanag si BP Sara about sa pangbubuli ng China. O ngayon tanungin naman natin sila naman yung tanungin natin. Bakit hanggang ngayon wala pa rin paliwanag dito ang Pangulong Bongbong Marcos dito sa nilabas ni Marlica? Bakit hanggang ngayon nga pa rin? Nag-aantay tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo lahat ng mga ginagawa ng mga tanso vlogger, lahat yan ikakapahamak ni President Bongbong Marcos. Sa totoo lang hindi po si President Bongbong, hindi mali. Bukod po kay President Bongbong Marcos, ang gumagawa ng ikakabagsak ng Pangulo natin ay etong mga vlogger, yung mga vlogger na binayaran ni Tamba. Rekta na natin, bahala na. Magalit na kung magalit sila yun naman talaga Tsaka wala man tayong, bakit marami namang pangalan na Tamba. O sabi ni Mami Teresa Arong, pwede nila kasuhan? Pwede naman nilang kasuhan si Marlica sa Amerika. Si Katunying kinasuhan si Marlica ng libel sa Amerika. Yun naman pala hinahamon, PIDEA kung hindi man po ito totoo, kung ito po ay kasinungalingan, itong nilabas ni Marlica na to, di dapat kasuhan nyo. Si Marlica na nga mismo nagsabi na kasuhan nyo ako. Hindi nyo magawa kasi hindi nyo magawa kasi ano kasunod? Hoy mga ulol, hindi ko sasabihin dito, nakaabang yung mga tanso vlogger Hindi ko sasabihin dito, hindi ako tanga, gago. Diba? Baka basic lang dapat magsalita rin dito si Bongbong Marcos. Kung anong si Marcos Jr., kung anong paliwanag, kailangan magsalita. Nung panahon ng China, puro kayo
hanap ng salita about kay BP Sara. O, kami naman ngayon. O, babawi naman kami. O, kailangan nyo rito pagsalitain si Marcos Jr. Ang ina nyo, akala nyo sa inyo lang lagi ang akala nyo araw-araw Pasko. Minsan bumabaliktad yan, nagiging Holy Week yan. Nagiging araw ng mga patay yan. Tandaan nyo yan, hindi araw-araw Pasko. Tandaan nyo, sa 2028 yun, para sa amin yung araw na yun. Araw ng buong 6 na taon na puro araw, Pasko. Tandaan nyo yan, ha? Alam mo, mga kabayan, pinag-usapan na itong tungkol dito sa una muna itong video, no? Matagal nang pinag-usapan pero hindi pa rin nilabas. Pero sabi nga ni Paring may lumabas na appetizer. Ha? Weather lang di tama, sir. Yung ilalabas na video na pulmonic. Pero does it need the necessary video? Pag-aralan muna natin ito. Pakita natin kung ano yung basihan. Saka ito pa pala, may dagdag ko lang. Alam nyo ba kung bakit todo paninira ang mga tao, lalong-lalo na ang gobyerno sa mga Duterte? Press 1, dali. Bakit? Hindi pala, wag pala press 1. Tanong kayo, bakit? Bakit, Jay? Why? What are you saying? Dali. Oh, yan. Bakit? Hindi, ito kasi isipin nyo maigi. Unang-una, may talaga may pagkakataon na mapa-impeach itong si Marcos Jr. Meron talaga Merong pagkakataon pwedeng mangyari talaga. No? Pwedeng mangyari na na mapatalsik itong si Marcos Jr. sa gobyerno. Pwedeng mangyari talaga kasi nararamdaman na nila rin yan Ngayon, 'di ba? Siyempre, kapag napatalsik si BBM, ang papalit si Sara. Si Sara Duterte. So, kaya nila todong sinisiraan itong si Sara Duterte sa taong bayan para in case of calamity. Para in case na ma-impeach nga ito or matanggal itong si BBM sa pagiging pangulo, ay hindi rin maisampa dapat or hindi rin pinipigilan nila na maipalit itong si BP Sara sa pagiging presidente. Tapos ang mangyayari nito ay magbobotohan na lang ulit tayo. At diyan lulusot, eto na, ang mga kontrabida sa buhay ng mga Duterte. Walang iba yan. Una-una, si Risa Ontiveros, si Trillanes, si Tamba. Meron pa, marami pa. Yan, sila Franz Lipad. Di ba? Pwedeng mangyari yan sa totoo lang na si Kaya nga sila todo kabado sila. Todo tawag dito, todo paninira sila sa mga Duterte. Kasi alam din nila yan na anytime na pwedeng mangyari na magkaroon ng talagang pagkakaisa or pag nagwala ang sambayan ng Pilipino, pwedeng mapatalsik itong si Marcos. Ngayon, siyempre ang papalit doon si BP Sara. So kaya sinisiraan din nila si BP Sara para walang umupo sa gobyerno. Para magbotohan na lang siguro, yun ang magiging niyan, pinakagusto nilang mangyari. Ngayon, pag nagkabotohan ulit, edi diyan na sisingit yung sila Risa, sila Tamba. Tapos yung mga dilawan, tutulong yan. Ito alam nyo kung bakit gigil ako dyan sa mga dilawan na yan. Isipin nyo to maigi. Kapag pina-impeach ng taong bayan si BBM,
Didepensa ba ang mga supporters ng Dilawan or yung mga Dilawan? Didepensahan ba nila si Marcos? Siyempre hindi. Isa rin yan sa mga magtutulak or isa din yan sa mga anong tawag dito? Isa din yan sa mga magpupush na para mapatalsik si Marcos. Akala nyo ba, porkit na ngayon nakikita natin na halos bati-bati na sila? Sa totoong buhay, bati-bati na talaga sila. Hindi. Alam ko ang galawan ng mga Dilawan. Ngayon lang yan kasi napapakinabangan nila si Marcos. Pero pagdating ng araw na wala na silang pakinabang dyan at pwede na nilang patalsikin yan, magtutulong-tulong ulit yung mga yan para mapatalsik si Marcos. Kaya nga malaking katangahan na mas kinakampihan ng gobyerno natin yung mga Dilawan kaysa sa mga Duterte. Dahil yung mga Dilawan na yan, kapag naubos na yung kailangan nila, pag natapos na yung kailangan nila sa Marcos, tatablahin na nila ulit yung Marcos na yan. Hindi katulad ng mga Duterte na kahit walang-wala ka na or basura ka na lang sa mata ng tao, tanggap ka pa rin ng mga Duterte kasi nga kaibigan ng turing nila sa'yo. Katulad lang kay Pastor Apollo Kibuloy. Halos pinagtutulong-tulungan ng sambayan ng mga tao, di ba? Na kesyo manyak, keto ganyan, mandarambong, human trafficking. Oh, ano pa sinasabi kay Pastor Apollo Kibuloy? Pero tignan nyo, nandiyan pa rin ang mga Duterte, di ba? Kaya nga sobrang bilib ako sa mga Duterte kasi sa lahat sa dinami-dami na pwede naman nila na pwede naman na nilang hindi kampihan si Pastor Apollo Kibuloy. Pero kinakampihan pa rin nila. Alam niyo kung bakit? Unang-una, pwedeng dalawa lang yan eh. Kamuhian sila ng mga tao or mawala ang tiwala sa kanila ng mga tao. Pero hindi nila iniisip yun. Mas nangibabaw sa kanila yung pagiging magkaibigan nila. Kaya doon ako nabilib sa mga Duterte na sabi ko, lintik talaga ang mindset nitong mga Duterte na to. Kakaiba. Talagang hanga ka talaga. Oh. Kaya yun si Marcos, tingnan nyo sa bandang huli, ang magiging kalaban niyan, Dilawan. Pustahan tayo. Dilawan ang maghuhulog sa bangin kay Marcos. Tandaan nyo yan. Itagaan nyo yan sa mukha ng mga tansudugyot vlogger. Dito, alam nyo, ito pa. Marami pa ako, hindi ako naubusan ng salita. Huwag na tayo mag-content. Puro na lang tayo salita dito. Ito, straight 3 hours, puro salita. Kaya nyo ba to? Ito pa. Ito, alam nyo ba, hindi talaga Duterte ang kalaban ng Marcos. Ang kalaban ng gobyerno at ng Marcos ngayon, ang mga Dilawan. Hindi totoo yan. Hindi talaga kalaban ng Marcos ang mga Duterte at hindi rin kalaban ng Duterte ang mga Marcos. Ang kalaban ng Marcos at ng gobyerno ay ang mga Dilawan na nandyan ngayon nakadikit sa kay Presidente Bongbong Marcos. Yan ang hindi maisip-isip ng ibang supporters ng tawag dito ng mga Marcos. Ang akala nila ang kalaban talaga ay Duterte. Hindi, nagkakamali kayo. Ang kalaban nandyan mismo nasa gobyerno. Na unti-unting ginangat-ngat yung mga poste ng gobyerno para pabagsakin. Unti-unti nilang ginangat-ngat na para silang mga anay, yung ating pangulo. Kaso nga lang ang mahirap sa pangulo natin is nagpapaniwala. Sa tingin ko lang sarili kong opinion to, nagpapaniwala siya. Kasi siyempre sa isip kahit din naman siguro ibang tao, sa tinagal-tagal, halos ilang dekada na binababoy ng mga Dilawan ang apelidong Marcos. Kaya siguro etong si Bongbong Marcos ay nakiisa na lang din or parang nakikisama kasi nga
ayaw niya ng magkagulo or ayaw niya ng mabalahura yung kanilang apelido. Pwedeng ganun mangyari. Pero kagaya ng sinabi ko, walang ibang kalaban dito, hindi ang Duterte, no, kundi ang mga dilawan ang pinakakalaban dito ng gobyerno. Ngayon, kaya nga kung mapapansin nyo, di ba? Kung mapapansin nyo, yung mga dilawan at yung mga dilawan na nandiyan sa gobyerno, kung mapapansin nyo, nakatuon sila sa mga Duterte. Nakapokus sila sa mga Duterte para hindi makita ng mga tao yung ginagawa nilang pananarantado sa gobyerno. Hindi nyo ba napansin yon? Kasi mga bulag kayo. Oy, yung sinasabi kong mga bulag kayo about tungkol yan sa diretso yan dun sa mga supporters ng Marcos. Hindi nyo ba alam, hindi nyo ba napapansin na kaya yung mga dilawan nakatuon yung atensyon niyan para siraan ng mga Duterte para hindi nyo mapansin na unti-unti nilang pinapabagsak yung gobyerno. Yung hindi maintindihan ng ibang mga tao na nagtataka ko na sa hindi naman tayo mga tanga. Hindi naman tayo mga bulag at tanga dito ng mga Pilipino, pero ba't hindi nyo napapansin yan? Magtataka ka. Ilang dekada na pong magkalaban ang Marcos at ang mga dilawan. Tapos ngayong taon magiging magkakampi sila. Ano yun? Ano yun? Kabubuhan, di ba? Di ba? Isipin nyo ilang dekada nang magkalaban ng Marcos at dilawan. Tapos sila-sila yung magkakampi ngayon. Ano yan? Kabubuhan ba yan? Buta na sinong tangang maniniwala dyan? Isipin nyo nga sinong tangang maniniwala na magkakampi magkakampi ang dilawan at ang Marcos. Yan lang yung hindi siguro alam naman din siguro yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam niya rin siguro yan. No. Yun nga lang medyo minsan kasi kahit ako naranasan ko ng mabulungan. Alam niyo yun, yung tipong mabulungan, mauto. Naranasan ko na yan. Siguro kayo din naranasan niyo na rin yan, no. Ako naranasan ko yan kaya natutuwa ako diyan No, na hindi ko alam na ako na pala yung winawalang niya. Na ako na pala yung winawalang niya. Kaya nga natatandaan nyo, yung unang salita ni Tatay Digong. Marcos Junior, hindi ko lang masyadong tugma yung pagkakasabi niya, pero ito yung sinabi ni Tatay Digong. Ayokong matulad ka sa tatay mo. Ayokong matulad ka sa tatay mo na pinabagsak ng mga dilawan. Hanggang ngayon, hindi pa rin mag-gets ng mga supporters ni Marcos yun. Ang iniisip nila, yung sinabi ni Tatay Digong is paninirang puri sa Marcos. Pero wag ka, payo yun. Napakagandang payo nun. Ayun yung hindi nila mag-gets po tayo na kasi napakasimple. Hindi naman Duterte ang kalaban Andyan lang katabi ng Pangulo niyo yung mga kalaban. Tapos kayo ngayon tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa yung mga supporters ni Marcos na mahal ni Risa, mahal ni Trillanes ang ating Pangulo. Putang inang yan. Ang mga supporters ang tinutukoy ko. Sa mga vlogger, wala tayong pakialam dyan. Lahat ng sinabi ko dito sa buong isang oras na pagbunganga ko dito, hindi ko yun sinasabi para sa mga vlogger. Kasi yung mga vlogger, bulag na talaga yan Wala nang yan, bobo na yan, blanco na utak nila yan. Parang nadaanan ng Dracula yan na tinignan sila sa mata, ngayon sunod-sunuran sila. Yung mga sinasabi ko is about patama yun sa mga Marcos supporters na maging mulat sila sa katotohanan. Na ang kalaban ay hindi Duterte kundi ang mga dilawan.